sa Marcos Highway ang umapaw na tubig mula sa Marikina River. Pati ang napakalaking barge natangay ng rumaragasang baha. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang lagay ng mga residente dyan? Alam mo, Cheryl, daan-daang residente ngayong kinailangang lumika sa mga evacuation center dahil sa dami ng lugar na binaha dito sa Marikina. At ang tubig sa Marikina River ay umabot na sa third alarm, kaya naman ang tubig mula sa Marikina River umabot na hanggang dito sa Marcos Highway. Humambalang sa Marikina River ang malaking barge na yan sa kasagsagan ng matinding baha kanina. Nagkasira-sira ang sakay ng barge matapos matangay sa rumaragasang baha. Ayon sa ilang nakakita, tumama raw ang barge sa tulay na kumukonekta sa Eulogio Amang Rodriguez Avenue at Calle Industria. Nalubog nga sa baha ang malaking bahagi ng Marikina. Sa Provident Village, umabot hanggang baywang ang baha, kaya ang mga residente kinailangan ng lumikas. Nakabuti na yung loob matrap kami. 17 meters pa lang ang tubig sa Marikina River kaninang umaga. Nananawagan ng lokal na pamahalaan na lumikas sa mga residente para sa kanilang kaligtasan. Mula 17 meters kaninang umaga ay lumampas na sa 20 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Kaya ang tubig mula sa ilog umabot na hanggang dito sa Marcos Highway. Nahirapan tuloy dumaan ang mga motorista sa Marcos Highway na nagdulot din ng pagbagal ng trapiko. Dito sa Malanday Elementary School, nagsisiksikan ng 10 pamilya sa bawat classroom. Sa dami ng kailangan mag-evacuate, kulang na kulang ang espasyo. Kaya si Joanna, dito na muna sa entablado ng gym na mamalagi hanggang sa humupa ang baha. Okay na kami dito, sir. Kapatila lang. Wala naman pong mapwestuhan. Napakarami pong tao. Si Aling Marites, naiyak dahil may trauma pa siya sa mga nakaraang pagbaha kung saan muntik siyang malunod. Kaya ngayon, hindi na siya nagpatumpik-tumpik na lumikas agad kahit pa sa semento ng evacuation center siya matulog. Kailangan na po talaga namin bumaba kasi pag hindi kami bumaba baka matrap na lang po kami sa loob ng bahay. Kaya yun, lumikas na po kami dito. Ang importante po, ligtas po kami. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Chodoro, huli nila itong naranasan noong 2020 nang manalasa ang bagyong Ulysses. Nagsagawa raw sila ng dredging, kaya ilang taon din silang hindi nakaranas ng ganitong pagbaha. Puno na yung waterways natin Yung spillover area, yung kung saan lumalabas yung tubig ng Marikina sa Pasig River, sa Manila Bay, sa Laguna de Bay ay puno na rin. Kaya bumabalik yung tubig na yan. Dahil mahaba ang Marikina River, kailangan din daw umaksyon ng ibang lokal na pamahalaan sa Marikina River Upper Basin para sa dredging at reforestation para maiwasan ang matinding baha sa Marikina. Cheryl, standstill o hindi, halos hindi gumagalaw ang traffic ngayon mula dito sa kinatatayuan ko dito sa Marcos Highway dahil yung mga motorsiklo hindi makatawid dahil nga sa taas ng baha. At yung mga sasakyan naman na galing Antipolo papuntang Cubao ay nagka-counterflow na dito sa banda rito, kaya naman buhol-buhol ang traffic sa mga oras na ito. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.